Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Nasapit namin muli na mapayapa ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, Ama, sa pag-iingat at pagliligtas mo sa amin. Sa kabila po ng mahirap na kalagayan ng buhay sa daigdig, lalo na sa panahong kasalukuyan, na ito'y nagdaranas ng krisis. Di namin ito ipinagtataka. Ipinaunawa mo sa amin, ito'y bahagi ng sumpa mo sa mundo. Ngunit salamat ng marami, Ama. Sa kabila ng maraming kaligaligan sa buhay, nakasasawid kaming payapa araw-araw. Namumuhay kaming ikaw ang lagi naming kasama. At lalo naming tinatamasa sa panahon ito ng mabigat na pagsubok ng pananampalataya. Lalo naming tinatamasa ang mga kabutihan at kagandahang loob mo sa amin. Lalo naming nakita ang gawa ng iyong kamay. Kung paano mo kami pinagmamalasakit. Kung paano mo kami tinataguyod. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Salamat ng marami. Meron kaming pagsambang ganito. Nangunguli lamang kami sa pagsamba sa loob ng kapilya. Salamat, Ama, hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Lagi ka naming nakakapiling. Lagi mong isinusugo ang iyong espiritu na siyang umaaliw sa amin at nagbibigay ng lakas ng loob. Nalilimutan namin ang aming kalagayan sa buhay. Sa panahon ng aming pagsamba, napapanatag ang aming kalooban. Sapagkat narito ka't nakakasama ka namin kahit saglit. Paging tapatin mo sana kaming muli. Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga sala. Huwag mo kaming itatakwil. Paawa ka aming Ama. Lubusin mong awa mo sa amin. Patuloy mong basbasan kaming magkakapatid. Hayaan mo po hanggang sa matapos ang pagsambang ito. Makapiling ka ng iyong mga hinirang. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin araw-araw. Napakahirap mang maglakbay sa kasalukuyan. Salamat, pinagagaan mo. Binibigay mo sa amin ang kasiyahan.
sa aming kalagayan. Ikaw, Panginoong Yesus, ang nagbibigay ng inspirasyon. At patuloy mo kaming pinangungunahan sa paglalakbay. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Maawa kang muli kaming ipamagitan sa Ama. Ama namin Diyos, sa pagtanggap namin muli ng iyong mga aral, pakigayak ang aming mga puso. Lagi kaming sumampalataya at maging tagatupad ng iyong mga kalooban. Tulungan mo po kaming lahat. Gamitin namin ang mga leksyong aming naririnig. Gabay at sanglaw sa aming paglalakbay. Upang sa aming kalagayan ay huwag kaming maligaw. Manapay manatili po kami sa daan patungo sa kaligtasan. Mamalagiin mo po kaming nakaugnay na matibay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mamalagi po kami karapat-dapat sa mga paglilingkod sa iyo. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, napakapalad po natin mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pagkat sa bisa po ng ating pagka-Iglesia ni Cristo, sa atin po ang matibay na pag-asa na sa araw ng pagkabuhay na mag-uli, tayo ang sasalubong sa Panginoong Jesucristo upang manahanan sa bayang banal magpakailan-kailan. Subalit ang dakilang biyayang ito ay maaring maglaho po sa atin. Kung hindi natin matututunan, pahalagahan at ingatan ang pananampalatayang tinanggap natin sa Diyos. Kaya ano po ang tagubili ng mga apostol kung mayroong sisira ng ating pananampalataya sa paglilingkod sa Diyos? Sa Tadeo 1:3, ang sabi ni Apostol Tadeo, buong pagsisikap kong ninais na sulatan kayo patungkol sa kaligtasan tinanggap nating lahat. Yung kaligtasan bunga ng ating kahalalan o pagka-Iglesia ni Cristo. Kailangan sulatan ko kayo at ipagtagubilin sa inyo na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkatiwala minsan at magpakailanman sa mga banal. Ito po ang mahalagang makita ng Diyos na ating panindigan sa ating buhay. Na ipinakikipaglaban natin ang pananampalatayang ipinagkatiwala niya. Paano? Sa dating salin, makipaglabang masikap. Kung sinabing makipaglabang masikap, hindi ka papayag na ikaw ay matalo. Hindi po ba? Hindi ka susuko sa ano ang paraan. Gagawin mo ang lahat ng paraan. Ang iyong buong kapangyarihan upang magtagumpay. Bakit ipinagtagubilin ng mga apostol? Ating ipakipaglaban ng ating pananampalataya ng buong sikap sa Apokalipsis 3:11, sapagkat sabi ng Panginoong Jesucristo, upang magkunin ng sino man ang iyong puto. Alin ba yung puto? Sa magandang balita, upang hindi maagaw ninuman ang iyong gantimpala. Yung gantimpala ng ating pakikipaglaban alang-alang sa pananampalataya. Kung tayo magtatagumpay, may gantimpala. Yun ang puto.
Ano tagubilin ng Panginoong Jesucristo para mangyari yon? Ang sabi niya, ako'y dumarating na madali. Malapit ng araw ng paghuhukom. Malapit na ang kanyang pagbabalik. Kaya ano tagubilin niya? Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Alin yun? Ano ba yung nasa atin? Yung pananampalataya. Pananampalatayang tinanggap natin bunga ng ating pagka-iglesia ni Kristo. Yun ang sinasabi kanina ni Apostol Tadio. Ipakipaglabang masikap ang pananampalataya. Huwag nating papayagan na ito'y mawala sa atin. Panghawakan mong matibay. Para huwag maagaw, di ba? Kasi may mag-aagaw eh. Pananampalatayang nasa atin, mga kapatid. Hindi naman ito katulad ng pananampalatayang taglay ng mga tao sa mundo. Ang ibang mga tao, iba'y pananampalataya rin. Maraming mga tao ay naglilingkod sa Diyos. Baka nga yung iba'y mas masigasig pa sa atin. Di po ba? Pagdating sa pagre-reliyon. Pero hindi lahat ay tunay. Hindi lahat ay tama. Hindi dahil sa nakikita mong deboto yung tao sa pagre-reliyon niya, tunay na siya. Hindi. Marami na nating pag-aaral, mga kapatid. Alam natin yan eh. Yun ang kakaiba na sa atin bilang Iglesia ni Cristo. Ang pananampalataya natin tunay. Ito ang maghahatid sa atin. Kaligtasan at sa pananahanan sa bayan banal. Kaya ano tagubilin? Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang hindi maagaw ni Numan ang iyong gantimpala. Sino bang aagaw? Sino ipinagpauna ng Panginoon Kristo na aagaw ng ating pananampalataya upang hindi tayo baligtas? Sa Lucas 8:12, ang diablo na tinatawag na Satanas. Paano niya aagawin ang ating pananampalataya? Ang sabi ng Panginoon Kristo, kung magkagayoy dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at mga ligtas. Para maintindihan natin ito, mga kapatid. Paano ba natin tinanggap ang tunay na pananampalataya? Sa pamamagitan po ng pangangaral ng tunay na sugo ng Diyos na si kapatid na Felix Y. Manalo. Nang marinig natin ang mga aral ng Diyos na kanyang itinuro, sa tulong ng mga ministrong binigyan niya ng karapatan na mangaral, marinig natin ang kanilang pangapangaral. Sumilang sa ating puso ang tunay na pananampalataya. Pagkatapos, ano ginawa ng Diyos? Itinatak niya sa ating puso ang Espiritu upang bantayan ang mga salita ng Diyos na natanim sa ating puso. Guardiado. Gayunman, ano babala ng Panginoon Kristo? Ang sabi niya, darating ang diablo upang alisin ang mga salita sa ating puso. Sa puso kasi natanim ang mga salita ng Diyos. Nakabantay ang Espiritu Santo. Pero ang diablo, maali-aligid. Naghihintay ng tiyempo para alisin ang mga salita ng Diyos sa ating puso. Hindi naman mismo si Satanas ang haharap sa atin, mga kapatid. Marami po siyang kasangkapan. Ginagamit po niya ang kayamanan o mga bagay na panlupa upang agawin ang ating panahon at pagpapahalaga sa ating kahalalan. Pag napagtagumpayan ka na, pababayaan mo na ang mga panglilingkod, ang mga pagsamba. Mas uunahin mo na yung mga bagay na pansarili, kapakanan, kahanap buhay, pag-asikaso ng negosyo. Pagka ganyan ka na, ang isang Iglesia ni Cristo, ibig sabihin, nagtatagumpay na ang diablo sa'yo, naaagaw na niya ang panahon mo para sa paglilingkod sa Diyos. Unti-unti nang naaalis sa puso mo ang kanyang mga salita, ang mga salita ng Diyos. Hindi lang yan. Pinakasangkapan din po niya ang mahirap na sitwasyon sa buhay. Gaya ng mga pagsubok, kahirapan at pag-uusig. Pagka tayo hirap na
sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig, sa mga nangyayari sa ating buhay. Baby, panganib na sumuko. At ang lalong masama, titigil sa paglilingkod sa Diyos. Pagka yan ay nangyari sa isang iglesia nito, ibig sabihin, nagtatagumpay ang dyablo. Huwag nating papayagan. Higit sa lahat, ang mga bulaang tagapangaral ay mga instrumento rin ng dyablo upang iligaw tayo sa pananampalataya. Kaya wag nating i-entertain yung mga bulaang tagapangaral. Iisa lang ang tunay na sugo ng Diyos sa mga uling araw, ang kapatid na Felix Manalo, pinapagpahinga man siya. Na isalin sa atin sa pamamagitan ng kapatid na Eranio Manalo ang tunay na pananampalataya. Hindi na kailangang makinig pa sa mga nangangaral ngayon sa mundo na nagpapakilalang mga sugo rin daw. Hindi. Wag na. Kasi nagbibigay ka ng daan para sa dyablo. Yun ang hinihintay ng dyablo eh. Wag. Wag po mga kapatid. Kailangan magtagumpay tayo laban sa dyablo. Paano? Ano tagubilin sa atin? Ang sabi kanina, inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkatiwala. Sino po ang dapat nating tularan sa pakikipaglaban upang maingatan po natin hanggang kamatayan ang tunay na pananampalataya? 2 Timoteo 4:6-8, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nagsasalita rin. Ito yung 2 sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na kanyang kamanggagawa. Isang ministro noon sa iglesia sa panahon ng mga apostol. Paano siya nakipaglaban si Apostol Pablo? Ang sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Yung sa dating salin, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito ang mahalaga, mga kapatid. Ito ang mahalagang magawa din natin na sa ating pakikipagbaka ay matapos natin ang ating takbuhin na nananatiling tapat sa pananampalataya. Hindi mo masasabing nakatapos ka ng takbuhin kung nagwakas ka na hindi ka na masigla sa paglilingkod. O lalo na kung ikaw ay natalipon na sa pananampalataya. Hindi ka na kasama sa mga masiglang naglilingkod sa Diyos, sumasamba. Para masabing natapos natin ang ating takbuhin, kailangan pagdating ng wakas, nananatili tayong tapat sa pananampalataya. Yun ang ending. Tapat ka hanggang sa wakas. So paano mangyari yun? Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Kaya nasabi ni Apostol Pablo yun eh. Buhay pa siya, nasabi na niya, natapos ko na ang aking takbo. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kasi pinagbuti niya ang kanyang pakikipaglaban. Ano kahulugan nito, mga kapatid? Nangangahulugan lamang po ito na hindi nagtagumpay ang dyablo na agawin sa atin ang pananampalataya at kaligtasan. Ano nakalaan sa lahat ng nakatapos ng takbuhin at nanatiling tapat sa pananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo, naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Napansin ba niyo yun, mga kapatid? Ano dapat nating maunawaan? Hindi tatanggap ng gantimpala ang mga tumangging mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos kahit pakaanib sa iglesia. Malinaw ang pahayag ni Apostol Pablo. Naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
Kasama ito sa ating pakikipagbaka sa mundong ito, mga kapatid. Habang tayo nakikipaglaban sa mga pain ng dyablo, sinisikap naman natin na mabuhay sa mga aral ng Diyos. Tulad ni Apostol Pablo. Ano pa ang dapat nating tularan kay Apostol Pablo? Upang lalo nating matiyak na matamo ang gantimpala. Ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang pagka-iglesia ni Cristo. Paano pinahalagahan ni Apostol Pablo ang kanyang pagiging kaanib sa iglesia ni Cristo? Pinangibabaw niya sa lahat ng bagay ang kanyang pananampalatayang tinanggap sa loob ng iglesia ni Cristo. Paano niya ito pinatunayan? Sa Pilipos 3:7 hanggang 8, ang sabi niya, ang mga bagay na pinapahalagaan ko noon, marami siyang mga pinahalagang mga bagay, ang sabi niya, ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Ngayong iglesia ni Cristo na siya. Nung hindi pa siya iglesia ni Cristo, maraming mga bagay na pinahahalagahan. Pero nung maging iglesia ni Cristo niya, itinuring na niyang walang kabuluhan. Itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ay kaya pala meron palang kapalit na mas lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking patuloy. Kailan nangyari yun? Nung maging kaanin siya sa iglesia ni Kristo. Mas higit na niyang pinahalagahan. Yung lalong mahalaga. Yung kanyang pagka-iglesia ni Kristo. Yung kanyang kahalalan. Baka naman kaya lang ito nasabi ni Apostol Pablo. Sabagat wala naman siyang ipagpapakalugin na anuman. Di ba, mga kapatid? Abay, di. Marami siyang mga ipinagpakalugi noon. Kaya nga niya sinabi, yung mga bagay na pinahahalagahan ko noon, itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Kasi noon, bago pa siya tawagin sa Iglesia ni Cristo, talagang marami siyang mahalagang bagay na nasa kanyang estado na, sa kanyang kalagayan. Lalawakan natin ang pag-aaral tungkol kay Apostol Pablo bago siya tawagin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nasa mataas na estado sa lipunan siya. Siya'y miyembro noon ng tinatawag na Sanhedrin. Kumbaga sa panahon natin, sa isang senador, isang mambabatas. Makaswit, isa siyang taong makapangyarihan. Malawak ang impluensya, mayaman at marunong. Subalit lahat po ng mga bagay na ito yung sinasabi niya kanina. Itinuring niyang walang kabuluhan. Pinahahalagahan niya noon. Pero ngayong Iglesia ni Cristo na siya, itinuring niyang walang kabuluhan. Ano naging turing niya sa lahat ng natamo at narating niya sa buhay? Ang sabi niya, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Cristo. Sige yun, basura ba yun? Yung kalagayan niya sa lipunan? Basura ba yung kayamanan? Basura ba yung karunungan na nasa kanya? Basura ba yung kapangyarihang nasa kanya? Pero itinuring niyang basura. Kung ikukumpara sa natamo niya nang siya'y maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano ang lalong nagpabigat sa ginawang pagpapakalugi ni Apostol Pablo? Ang kapalit ng lahat ng mahalagang bagay na natamo niya sa buhay, ang kapalit ay ang pagtitiis ng mga pagdurusa, pagtitiis ng mga pag-uusig, mga kahirapan, gutom. Maraming pinagdaanan si Apostol Pablo. Umarap siya sa hukuman na wala siyang abogado. Siya mismo ang abogado sa kanyang sarili. Ipinakipaglaban niya ang kanyang usapin, ang kanyang kaso na itinaso sa kanya. Hindi naman kaso. Ginawan lang siya ng kaso. Tulad ngayon,
Yung mga kapatid natin na hanggang ngayon ay nasa bilangguan, ginawan din ng kaso. Wala namang kasalanan, ginawan lang ng kaso para maipakulong kasi nasa kanila ang kapangyarihan. Katulad noon sa panahon ng mga apostol, ang kapangyarihan ay nandun sa mga umuusig sa kanila. Ginamit ang kapangyarihan ng mga Romano. Pero lahat ng yan, mga kapatid, tiniis ni Apostol Pablo dahil sa pagpapahalang sa kanyang kahalaga. Ganito niya binigyang halaga ang kanyang pagka-iglesia ni Cristo. Ano ngayon ang panawagan ni Apostol Pablo sa lahat ng mga kaalib sa iglesia ni Cristo? Filipos 3:17 ang sabi niya, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Siya lang ba? Ang sabi niya, pagkukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Maraming mga kapatid, mga Kristiyano na sumunod sa halimbawang iniwan ni Apostol Pablo at ng mga apostol pa, lalo na ng ating Panginoong Jesucristo. Tularan natin sila. Tayo ang dinasnan ng mga panahong ito. Malapit ng wakas. Opo, malapit ng araw ng pag-uukom. Nasa atin ang matibay na pag-asa. Pero ang diablo, aali-aligin, nagmamadali para agawin ang gantimpala na nasa atin. Huwag tayong pakampante, mga kapatid. Yung mga sinabi kanina, na gagamitin ng diablo para tayo dayain, para kunin sa atin ang gantimpala, para kunin o agawin sa atin yung puto o gantimpala ng ating pagka-iglesia ng Cristo. Huwag tayong papayag. Kayo, mga kapatid, ano-ano ang mga natamo ninyo sa buhay na pinahahalagahan ninyo? Kayamanan, ginto, magagarang gamit. Ano ang narating ninyong mataas na estado sa lipunan? Karangalan, impluensya, o kapangyarihan? Sa lahat ng ito, nakahanda pa kayong ituring na walang kabuluhan ang lahat ng mahalagang bagay na ito dahil sa inyong pananampalataya. Kaya niyo bang ituring na basura ang lahat ng ito dahil sa inyong pagka-iglesia ni Cristo? Pag totoo, ganyan ang marami sa inyo. Napatunayan na ninyo sa maraming pagkakataon ang buong sikap na pakikipaglaban alang-alang sa pananampalataya. Bakit ba tayo pumayag na magdanas ng mga pag-uusig mula sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Na itinuring tayong kaaway mula nang tayo manindigan sa katwiran. Bakit ba tayo pumayag na magtiis ng mga pag-uusig, ng mga kahirapan, ng masasakit na pananalita? Bakit ang iba'y sa inyong iniwan ninyo ang inyong dating kalagayan? Ang iba'y ng ibang bayan, ng ibang bansa para makaiwas sa pag-uusig. May banta ang buhay. Ang ibang mga kabataan ay tumigil sa pag-aaral. Iniwan ninyo ang inyong kapakanan ng inyong kinabukasan. Pero nasaan kayo ngayon? Pinabayaan ba kayo ng Diyos? Naging kawawa ba kayo? Maaaring sa paningin ng iba'y kawawa tayo. Pero sa harap ng Diyos, hindi tayo kawawa. Sa ating paninindigan, hindi tayo kawawa. Sapagkat lalo nating napatunayan sa panahong ito na tayo nagtitiis. Alang-alang sa pakikipagbaka, alang-alang sa pananampalataya, lalo nating nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kung paano siya kumikilos sa buhay natin, kung paano niya tayo pinagmalasakit, kung paano niya tayo tinaguyod. Kaya nakarating tayo hanggang ngayon sa pagsambang ito.
Lahat ng yan, mga kapatid, naghahayag na hindi namigo ang Diyos sa atin. Napatunayan na natin sa Kanya ang ating pagpapahalaga sa ating pananampalataya. Pero hindi pa natatapos ang ating pakikipagbaka. Naglalakbay pa tayo sa huling panahon ng mundong ito. Nag-aantabay pa rin ang Diablo. Huwag tayong padadaya. Huwag tayong pagambala sa mga bagay sa mundong ito. Huwag na huwag tayong tumulad sa mga taong ang pinahalagaan ay yung mga bagay na panlupa at ang binibigyang kasiyahan ay ang hilig ng kanilang katawan. Bakit kainat na ng mga taong ang binibigyang kasiyahan ay ang hilig ng kanilang katawan? Filipos 3:19, ang sabi ng Biblia, kapahamakan ng kainat nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Paano sila makikilala? Ang sabi, ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Di ba ganyan nga ang nakikita nating larawan ng mga tao sa mundong ito? Marunong ba silang mahiya? Yung mga taong nasa kapangyarihan, nasa kanilang impluensya, mga namumuno sa bansa, sa pamahalaan, gaano po kasalamat ang katiwalian. Hindi lamang po sa bansang Pilipinas, kahit sa iba pang maraming mga bansa sa buong mundo. Mga arugante, ang kanilang kapangyarihan ay ginagamit para manlupig ng kapwa, para sikinin at supinin karapatan ng mga tao, ng mga mamamayan. Hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, tayo na mga tao ng Diyos, ikarangal natin yung kabutihan. Di ba? Huwag tayong hahanay sa mga tao ng sanlibutan na ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikaya. Kahit kakaunti na lang tayo, mga kapatid. Ang lalong masama, kung gagamitin mo ang relihiyon, ang iyong kapangyarihan bilang leader ng relihiyon, sa panlulupig at sa panggigipit. Di ba? Para pagbigyan yung hilig ng kanilang katawan. Pero ang sabi ng Biblia, kapahamakan ang kahihinat na nila. Sinasabi nilang wala tayong kaligtasan. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Kapahamakan ang kahihinat na nila. Aling kapahamakan ang sasapit sa kanila? Ang kaparusahan sa apoy sa araw ng paghuhukom. Hindi ito ang nakalaan sa atin, mga kapatid. Ano po ang nakalaan sa atin sa bisa ng ating pagkaiglesia ni Kristo? Ang gantimpalang buhay na maluwalhati. Saan? Saan ang ating pagkamamamayan bilang mga tao ng Diyos na nagpapahalaga sa paglilingkod sa Kanya? Filipos 3:20-21, ang sabi ng Biblia, tayo ay mga mamamayan ng langit. Di tayo taga rito, mga kapatid. Naglalakbay lang tayo, nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Huwag kang ihimpil sa lupa. Huwag mong isipin taga rito ka na. Sa paraan ng iyong pamumuhay. Hindi naman po eh. Pero bakit higit mo pinahalagaan ang mga bagay sa lupa?
Bakit ka pumapayag na hindi makadalo sa pagsamba dahil ikaw ay abala sa hanap buhay? Huwag kang hihipil sa lupa. Ang kaligayahan natin sa mundong ito'y pansamantala lang. Yung mga bagay na panlupa, opo, nagdudulot ng kaligayahan sa atin, pero pansamantala lang. Merong naghihintay na pangwalang hanggang kaligayahan at kagalakan para sa atin. Ang tunay na kapayapaan naroon sa bayang banal. Ang tunay nating bayan. Naghihintay ang Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo. Tagaroon tayo. Mga mamamayan tayo ng langit. Hindi tayo tagalupa. Mga kapatid, saan man kayo naroon, pagka kayo napipigati, alalahanin ninyo, hindi kayo tagalupa. Kayo'y tagabayang banal. Ano ang may tutumba sa kadakilaan ng gantimpalang sasaati? Anong mahalagang bagay sa mundong ito ang maaaring ipambayad ninyo sa halaga ng malwalating buhay at pamumuhay doon sa bayang banal? Wala. Doon natin ipukol ang ating pag-asa at tiwala. Hiyaon ang ating isipin at gamitin inspirasyon sa panahon ng mga kalubayan at kapigatian. Maawa sana ang Ama na patuloy na tayong tulungan sa talalayan sa paglalakbay upang matagumpay nating marating ang kaganapan ng mga pangako ng Diyos. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalag. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Kabilang kami sa binigyan mo ng karapatan at matibay na pag-asa. Makapanahanan sa piling mo sa bayang banal. Nakadakilang kayamanan na aming natamo. Wala mong kaming may pagmamalaki sa mundo. Wala mong kasaganaan na katulad ng maraming tao sa daigdig. Ngunit ibiniyaya mo sa amin ang pinakadakilang karapatan sa malwalating buhay at pamumuhay sa bayang banal. At sa buhay na ito'y ikaw, Ama, ang aming kayamanan. Wala kaming ibang kailangan dahil kasama ka namin. Lalong-lalo na sa panahon ito. Kaya nagkakagulo man ang mundo, hindi kami natatakot. Hindi kami nangangamba. Dahil ikaw ang aming Diyos. Ang laging kumukukum at nangangalaga sa amin. Inaalalayan mo kami't inaalagaan habang kami nakikiraan sa mundo nito. Naghihintay ka sa amin. Kabilang kami sa iyong sambahayan. Mga anak mo kaming naglalakbay patungo sa iyong tahanan. Ikaw, Ama. Ikaw na aming Ama. Nasasabik na naghihintay sa amin. Hintayin mo kami, Ama. Hintayin mo ang aming pagdating. Makikipagbuka kami ng mabuti
aking pakikipag lalaban kami kahit anong mangyari. Iingatan namin ang pananampalataya hanggang ang wakas. Hindi magtatagumpay sa amin ang aming kalagayan ngayon. Ang mga katumbayan, ang mga kahirapan, hindi makapananaig sa amin. Ingatan namin ang aming karapatan hanggang sa masapit namin ang iyong tahanan. Pagka dumating ang panahon yun, tutulungan mo kami. Yakapin mo kami. Sabik na po kami. Sa araw na yun, sa ipagkakaloob mo sa amin. Habang kami narito sa daigdig, kahit sakit ang mo kaming bibitiwan, huwag po. Ang kable laging nag-aantubay. Huwag mo kami pabayaan. Bantayan mo kami sa lahat ng panahon. Tulungan mo kami makapanindigang matatag sa pagsunod sa iyo. Panginoong Jesucristo, maawa ka sa amin. Alalayan mo kami araw-araw. Pangunahan mo po kami. Pagka kami nakikipagbaka, ipaglaban mo rin kami, Panginoon. Para walang maiwan sa daan ng paglalakbay. Kundi lahat po kami ay makarating sa piling mo. Sa bayang banal na iyong ipinangat. Bigyan mo ng mabuting kapalaran ng mga kabataan sa ibabaw ng lahat. Maging tunay na mananampalatayang Iglesia ni Cristo na nagpapahalaga sa kanilang karapatan. Ama, hindi namin nalilihim at idalangin ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo at ang lahat ng mga kapatid na nagtatago bunga ng pag-uusig. Huwag mo silang pababayaan. Patuloy mo silang ingatan. Pagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang kapatid na Teddy, maawa ka po. Sa mga nalalabing panahon ng buhay nila, ibigay mo ang kaginawaan sa kanila. Ang mga kapatid namin nasa kulungan ng kagayon, tulungan po. Makalaya na po ang aming mga kapatid at makapiling na nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Ama, lubos kaming nagtitiwala. Muli mong narinig ang aming mga panalangin at muli mong binasbasan kaming lahat. Salamat sa iyong mga biyaya sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo.